Mayroon pa akong seryosong tanong sa inyo mga kapatid. Pwede bang makatiyak ng kaligtasan? Pwede ba tayong makatitiyak na tayo ay ligtas? Napakahalaga po ang tanong na yan sapagkat nakadepende ang inyong mga kaluluwa sa katanungan ito. Ano sinasabi ng mga relihiyon o ng isang malaking relihiyon? Kung tanungin mo sila, pwede ba tayo makasiguro na tayo'y maliligtas ngayon? Ang sagot nila ay tiyak na ganito. Ay wala nakakalam niyan. Wala nakakasiguro niyan. Tsaka mo na lamang malalaman niyan pagka nandun ka na. Yan ang kadalasang sagot ng malaking relihiyon sa ating kapaligiran. Kaya ang sunod na tanong, kung nakatitiyak tayo na tayo'y maliligtas ngayon, ito ba'y pwedeng mawala? Pwede bang umalis ako sa kaligtasan? Maaari ba itong mawala sa isang taong nag-claim na siya ligtas na? O di kaya gawin nating tanong na ganito. Maaari ka bang mapanatiling ligtas ng Diyos? Maaari ka bang mapanatiling ligtas ng Diyos? At ito ang ating pong paksa ngayong umaga. Mapapanatili ka bang ligtas ng Diyos kung ikaw ay isang ligtas na Kristiyano? Ang sinasabi ng mga denominasyon, oo, mawawala ang kaligtasan. At ang mga denomination na ito ay pangalanan natin. Ilan dito? Kung tawagin niya mga Protestant denomination. Tulad ng Methodist, Wesleyans, mga Free Will Baptists, mga Lutherans, Protestant, like for example, Episcopalians, maging ang mga charismatic groups, kaya laging may altar call, at ang mga Anglican churches. Ang kanilang view pagdating sa kaligtasan, kung tawagin ito sa isang theological term, ay Arminian view. Arminian view. Now, alam natin na ang turo ng Arminian nakadepende sa free will ng tao. Nasa tao yon kung pipiliin niyang maligtas o pipiliin niyang manatili pa sa kasalanan. Ito po isang maling unawa sa Biblia pagdating sa kaligtasan. Halos karamihan sa paligid natin, yan po ang pananaw. Arminian view of salvation. Ang determining factor ng salvation ay nasa tao. Free will. Kalooban ng Diyos. Ay, kalooban ng tao. Ngunit, patutunayan natin sa Biblia na hindi ganoon. Unawain natin ang turo mismo ng Biblia, ang kiniklaim ng Biblia, at ito'y matatagpuan natin sa 2 Timothy chapter 1.
2 Timothy chapter 1 ay buong tapang na ipinahayag ni Apostol Pablo ang kanyang katiyakan ng kaligtasan at ang pananatili nito. Si Pablo ay isang larawan o isang halimbawa ng isang totoong mananampalataya. Walang pagkakaiba, si Pablo'y makasalanan. Relihiyoso siyang malaki at kanyang tinutugis ang mga sumusunod kay Kristo. Sa akalang ang kanyang relihiyong tinatayuan ay siyang makapagliligtas sa kanya at hanggat maaari, papatay siya para lamang maitayo ang kanyang relihiyon. Pero nung siya'y katagpuin ng Panginoon sa daan ng Damascus, nakita niya na ang kanyang pinaniniwalaan, ang kanyang pinagmamalaking grupo, lahi, relihiyon ay pawang basura lamang kumpara sa kanyang pag-angkin kay Kristo bilang kanyang Panginoon. Kaya nga bilang Kristiyano sa ating panahon, kung ito'y tuwirang ipinapayag ni Pablo dito sa 2 Timothy chapter 1 verse 12, mayroon tayong katiyakan at ang kaligtasan ito'y mananatili hanggang wakas. Hindi tulad ng paniniwala ng mga denominasyon o ng relihiyon. Basahin natin ang 2 Timothy chapter 1 verse 12. Ganito po ang sabi. For this reason, I also suffer these things. But I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until that day. Mismong si Pablo nagsasabi, at dahil dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito, gayon may hindi ako naiiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan at ako'y lubos na naniniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na iyon. Nasaan ang sinasabi ng mga denominasyon? Mismong si Pablo na minsan sinasamba ng relihiyon at ipinapangaral ng denominasyon ng kanyang salita ay hindi nila mapaniwalaan ito. Na mismong si Pablo nagsasabi, ako'y naligtas at ang kaligtasan ko hindi mawawala sa akin sapagkat Diyos ang nag-iingat nito hanggang sa araw na yon ng kanyang pagbabalik. Ang lahat tayo muna ay humingi ng tulong sa Diyos na tayo tulungang unawain at patibayin pa ang ating pananampalataya sa kaligtasan sa mga salita nito. Tayo manalangin. O Panginoon, layunin ninyo na ipinasulat ang inyong pong kalooban, ang inyong mga salita upang makilala ka namin at kami ay makaunawa kung ano ang aming katungkulan at gawain at kung ano ang aming sampalatayanan na mayroong katiyakang ito'y aming maangkin. Hindi dahil sa aming galing, kundi dahil sa iyong pangako, ng pangako nyo ay mananatili magpakailanman sapagat kayo ay makapangyarihang Diyos na nagliligtas. Ibigay niyo sa amin, Lord, ang unawa sa tulong ng inyong Espiritu upang maunawaan namin ang aming katayuan bilang mga tao ninyo na sumasampalatayang naligtas at upang bigyan din po ninyo ng tamang kaunawaan ang mga taong nagdududa ng kanilang kaligtasan at upang bigyan ng tamang kaunawaan ng pananampalataya ang mga taong naghahangad ng kaligtasan ngayong umaga. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Now, paano ito pinatutunayan
ni Pablo ng kanyang kaligtasan ay tiyak at hindi maalis sa kanya magpakailanman. Tatlong matibay na katotohanan makikita natin sa talatang ito. Unang katotohanan makapagpapatunay ay ang pagbabago ni Pablo. Ikalawang katotohanan na makapagpapatibay ay ang kumpiyansa ni Pablo. At ikatlong katotohanan na makapagpapatibay ng assurance na ito ay ang pangako ni Pablo or commitment ni Pablo. Now, isa-isahin po natin ito. Unang katotohanan ay ang pagbabago ni Pablo. Basahin po natin muli ang ating text. Ganito po ang pagkakasabi. At dahil din dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito. Mayroon pong dahilan ng kanyang pagdurusa. Gayunmay, hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at ako'y lubos na naniniwalang may ingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na iyon. Now, tignan natin muna ang background ng sulat nito ni Pablo. Ito pong sulat na ito ng una at ikalawang Timoteo ay sinulat niya ito kay Timoteo. Sapagkat pinagbilinan ni Pablo si Timoteo na manatili sa Efesos upang kanyang sawayin ang mga nagtuturo ng mga kamaliang aral. At maliban doon, ang sabi ni Pablo, pagningasin mo ang kaloob sa iyo nung ipatong ko ang iyong kamay, ang aking kamay sa iyong ulo. Na alam natin, ordination po yun. Inordain si Timothy na siya'y maging pastor o siyang tagapangasiwa sa Efesus. Sapagkat naalala ko ang pananampalatayang sumilang o nabuhay sa puso ng iyong lolang si Loida at sa iyong inang si Eunice. At ang pananampalatayang ito ay naipasa sa iyo na siyang dahilan ng iyong kaligtasan. At dahil dito, sabi ni Pablo, pagningasin mo ang pagkakapatong ng kamay sa iyo, sapagkat hindi tayo tumanggap ng espiritu ng kaduwagan. Pagningasin mong magpatotoo tungkol kay Kristo, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ipangaral mo ang Ebanghelyo tulad ko na tagapangaral at apostol dahil sa Ebanghelyo. At dahil dito, sa pagkakatao kong ito, ako ay nagdusa. Kaya huwag mong ikahiya ang aking pagdurusa at ang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya ang sabi sa 12, at dahil dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay na ito. Gayunman, hindi ko ikinahihiya. Kung tayo isang Kristiyano, hindi natin dapat ikahiya na ipatotoo ang Ebanghelyo ng ating Panginoon, sapagkat ang Ebanghelyo ng Panginoon, ito ang kanyang biyaya para sa kaligtasan ng mga taong sasampalataya. At ang kaligtasan yon ay mananatili at kailanman hindi mawawala sa kanya. Ito po'y pangungusap ni Pablo na isang dating kriminal, isang dating mang-uusig ng mga mananampalataya kay Kristo. Hinahabol niya ang mga Kristiyano sa amang lugar, humihingi siya ng pahintulot sa mga malalaking kaparian para puntahan ang mga taong mananampalataya at ilublob sa kulungan, at ang iba'y pinatay tulad kay Esteban. At nung makatagpo niyang Panginoon sa daan ng Damascus, siya'y nabulag upang siya makakita sa espiritual na kalagayan. At siya'y naligtas. At dahil dito, pinatutuo niya si Kristo. Na dati niyang kinamumuyan, ngayon siya'y nagpapatutuo na itong si Jesus ang Kristo, ang Mesiyas. Ay huwag mong ikahiya ang Ebanghelyong ito. So makikita natin sa buhay ni Pablo na ang naligtas na tao
ay may matibay na pagbabago. At yan ay pinatunayan ni Pablo sa kanyang sarili. Ang sabi nga ng isang commentators kagabi sa aking pinakinggang preaching, ang pinakamabuti at pinaka-epektibong preacher o mangangaral ay nangangaral ng katotohanan at nakikita sa kanyang pagbabago na siya ay masunurin kay Kristo at wala siyang sinisino, pamilya man, magulang man, kapatid man, lalo ng kanyang sarili. Dapat siyang mag-deny ng kanyang sarili upang siya'y maging alipin ni Kristo. At si Pablo rin may sulat sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 na sinabi niya, nang sino mang na kay Kristo ay isang bagong nilalang. Masdan ninyo, nakikita, wala na yung dating buhay, wala na yung dating ugali, wala na yung dating pangangatwiran. Lahat ay bago. Sapagkat siya rin may sabi sa Galatians 2:20, na ako'y kasamang napako kay Kristo. At ang buhay ko ngayon na aking kinabubuhay ay pinamumuhay ko sa pananampalataya kay Kristo na nagmamahal sa akin, na aking tagapagligtas. At alam natin na sa pagbabago ni Pablo ng kanyang buhay, sangkot dito ang isang persona. Sangkot dito ang persona na kilala niya. Sinabi niyang, kinikilala ko at kilala ko ang aking sinasampalatayanan. Sino ang kanyang sinampalatayanan kilala niya? Walang iba kundi si Jesucristo. Sa kanyang pagbabago, alam niyang nagbago siya dahil kay Kristo na kanyang sinasampalatayanan. Naligtas siya sa isang direktang pagkakatagpo nila sa isa't isa. Mga kapatid, sa buhay din natin, hindi tayo maaaring maligtas kung wala tayong personal na encounter sa ating Panginoon. Hindi tayo maliligtas hanggat hindi namulat sa iyo na lahat ng iyong righteousness ay basura lamang compare sa ginawa ni Kristo righteousness na makapagliligtas. Kaya nga doon po sa paglalarawan nung makatagpo ni Pablo si Jesus Christ sa daan ng Damascus, nakakita siya ng liwanag na siya nagpabulag ng kanyang physical eye. Walang makita yung kanyang mga kasama pero may naririnig sila. At ang kanilang mga kabayo ay talagang nagtumbahan. Nabulag si Pablo upang sa ganoon makakita siya sa spiritual na kalagayan. Nabulag siya sa luma niyang pagkatao. At siya ngayon ay nakakita sa bagong pagkatao. Naalam natin si Pablo ay mayroong pinakamataas na pinag-aralan. Ang sabi sa Acts 22 verse 3, ako isang Hudyo na ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit pinalaki sa lungsod na ito sa paraan ni Gamaliel at tinuruan alinsunod sa kahigpitan ng kautusan ng ating mga ninuno na masigasig para sa Diyos na tulad ninyong lahat ngayon. Mataas ang kanyang pinag-aralan at masigasig sa kanyang relihiyon. Matuwid siya sa lahat ng lahi niya, higit sa lahat ng kanyang lahi. Lahat ng hinihingi ng kautusan, tinutupad ni Pablo, ngunit hindi siya naligtas dito. Philippians 3:6 nang sabi ni Pablo tungkol sa sigasig ay taga-usig ng iglesia ayon sa katwiran na nasa kautusan ay walang kapintasan. Sino ang maaaring tumayong katabi ni Pablo sa kanyang pagiging matuwid? Sino maaaring tumayo sa kanya? Tayo marami tayong pinagmamalaki na tayo mabuting tao. Hihigit ba tayo kay Pablo? Pero si Pablo umamin, basura lang ito pagdating sa kaligtasan. Naligtas siya sa isang personal na kaugnayan sa Panginoon. Ang kanyang kaligtasan ay mula kay Kristo sa isang persona.
na kanyang nakatagpo. Ganito din ang lahat ng conversion sa atin. Ganito rin ang pagko-convert sa atin. Walang pagkakaiba. Ang sabi nga sa Ephesians chapter 2 verse 8, naligtas kayo sa biyaya ng Diyos at natanggap ninyong kaligtasang biyaya ito sa pamamagitan ng ng pananampalataya, at hindi mula sa inyong mga gawa upang walang sino mang maaring magmalaki ng kanyang kaligtasan. Si Pablo may sulat yan. Pinatutuhanan ng kanyang buhay, ng kanyang mga sinulat, ng kanyang mga pinangaral, totoo at nakikita sa kanyang sarili. Patay si Pablo sa kanyang sarili. Hindi niya minamahal ang kanyang sarili. Minamahal niya ang kanyang tagapagligtas. So ang kaligtasan ay isang personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ito sa ating mga gawa, kundi sa ating pakikipagrelasyon kay Kristo. Walang ibang tagapagligtas. Hindi ang ating mga nagagawa, kundi tanging ang Panginoon lamang ang ating tagapagligtas. Kaya yun una, ang isang taong naligtas ay may matibay na pagbabago sa pamamagitan ng isang persona. At sa kanyang pagbabago, sangkot dito ang isang mabuting plano. Mabuting plano. Tingnan mo sinabi rito ni Pablo. Hindi na sinabi rito ng kanyang conversion ay resulta ng pananampalataya. Hindi sinabi ni Pablo rito ng kanyang conversion ay resulta ng kanyang pananampalataya. Faith per se. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi kinikita. At hindi rin ito sa pamamagitan ng panalangin, bagamat napakalagang panalangin when it comes to salvation. Sapagkat wala kong maliligtas kung hindi ko mananalangin. At ang panalangin natin is confession and repentance, accepting. Kundi dito po pinapakita isang simpleng faith, isang simpleng pananampalataya, at tignan ang kasangkapan pagdating sa usaping kaligtasan. Hindi dahil sa resulta ng ating pananampalataya, kundi dahil sa ating sinasampalatayanan. John 3:16, kabisado natin yun. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, hindi ibinigay sa atin ang ating gustong paraan ng kaligtasan, sa ating mga good works, upang kung ito'y ating sampalatayanan, ay tayo maliligtas at hindi mapapamak. No! Sinabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His Son, that whoever believes in Him will not perish, but have everlasting life. Faith. Now, yung faith ba na ito, basta ako naniniwala. Sa pananampalataya ko, ako'y naligtas na. Pero alam natin ng pananampalataya, hindi nagmumula sa bibig lamang. Kundi nagmumula yan sa isang totoong pusong convicted. Pag sinabi kong convicted, nakita mo tama ang salita ng Diyos, nakita mo tama si Kristo ang tagapagligtas, nakita mo mali ako sa aking kaligtasan. Yun po yung conviction. Kaya once mayroon kang conviction sa iyong puso na si Kristo lang ang tanging tagapagligtas at makapagliligtas sa iyo, ganito po ang sabi sa Romans 10 verse 9. Romans 10 verse 9, sapagkat kung ipinapayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka, no? Sasampalataya ka sa iyong puso. Na alam naman natin, puso rito ay puso ng isang bagong ipinanganak. Sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Hindi sinabi dyan, kung sasampalataya ka sa iyong kabutihan, sa iyong pagtulong,
sa iyong pagiging mabait. No. Kay Kristo. Kay Kristo sasampalataya. At hindi lang yon. John 3:36. Once you believe Christ mula sa puso mo, na bagong puso, gaya ng sinabi sa Ezekiel 36, na bibigyan kayo ng bagong puso, isang bagong pusong malambot, na marunong maniwala at sumunod sa kalooban ng Diyos, at bibigyan kayo ng Espiritu nang sa ganun kayo'y makasampalataya, ay mariligtas. Ang sabi nito sa John 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Nakita niyo yan? Faith and obedience. Totoong faith, mayroon pong kakambal na obedience. Faith without works is dead faith. Si Pablo yun eh. Nung siya sumampalataya kay Jesus Christ, buong buhay niya na, inilaan niya na kay Kristo. Buong buhay niya na, inilaan niya kay Kristo. Salvation can only be yours through faith in Christ Jesus. Naunawain natin yung faith. Hindi ito basta faith lang. Alam natin. Faith, ibig sabihin dito is complete confidence, trust and reliance, conviction, total trust in Jesus Christ alone. Di wala kang tinitignan sa sarili mong magagawa. Wala kang trust doon pagdating sa salvation. Yan po yung faith na tinuturo. Kaya sa kanyang pagbabago, sangkot ditong persona ni Kristo. Sangkot dito ang plano. At ikatlo, sa kanyang pagbabago, sangkot dito ang isang permanenteng bagay. Namasdan niyo ang salitang sinabi niya. Dahil din dito, ako'y nagdurusa ng mga bagay nito. Gayunmay, hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan. That's permanent. Kilala ko ang aking sinampalatayanan. Alam niyo pa sa Hebrew, sa Greek yan, yung tense yan, sinampalatayanan. Alam natin, verb yan. Pero yan ay, kung tawagin yan, is aorist verb. Maganda po sa Greek yun. Pag sinabi kasing aorist verb, once and for all. Christ died for sinners. Died doon is once and for all. Hindi na pwedeng babaguhin. At dito sinabi ni Pablo, kilala ko ang ating sinampalatayanan, minsan magpakailanman, yun ang kanyang kaligtasan. Perfect tense, hindi po aorist tense. Perfect tense. Once and for all. Gawang kumpleto sa nakaraan. At hanggang ngayon, hindi nagbabago. Tapos na, minsan magpakailanman. Alam ito ni Pablo, na isang permanenteng bagay at hindi na kailangang ulit-ulitin pa dahil ng altar call. Every Sunday, kailangan ka mag-altar call. Minsan lang po ipinako si Kristo at hindi na pwede ulitin. Kaya kalapastanganan po yung inuulit-ulit dyan sa Pampanga. So, ang kaligtasan ni Pablo ay napapatunayan sa katotohanan ng kanyang pagbabago. Bagong-bago si Pablo. Tayo ba? May pagbabago. Kumusta na ang ating paninindigan? Kumusta ang ating buhay? Kanino tayo nagtitiwala? Kanino tayo kumakapit? Ikalawa, ang katiyakan ng kaligtasan ni Pablo ay pinatutunayan sa katotohanan ng kumpiyansa ni Pablo.
Tingnan nyo. Ito yung ipinapaiwatig dito sa verse 12. Sabi niya, gayon may hindi ako nahiya sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at ako'y lubos na naniniwalang maingatan niya ang aking pinagkatiwala sa Kanya hanggang sa araw na yon. Di ba yun ay kumpiyansa? Kumpiyansa siya. Mayroon siyang confidence sa kanyang kaligtasan. Yung ba ang ating nararamdaman ngayon? Well, hindi ko sinasabing dapat wala kang pagdududa sa iyong kaligtasan. Kadalasan talaga nagdududa tayo. Kasi pinapalagay natin ang kaligtasan natin nakadepende sa ating gawa. Pero si Pablo rito, hindi siya nakadepende sa kanyang ginawa, kundi nakadepende siya sa ginawa ng Diyos sa kanya. Kaya, kumpiyansa siya. Si Pablo. So, ang isang binagong tao ay mayroong kumpiyansa sa Diyos. At ang kanyang kumpiyansa ay nakabatay sa persona ng Diyos. Sa persona pa rin ng Diyos. Ang sabi ni Paul dito, I know whom I believe. Yung salita po diyang know, to know by personal experience. Hindi tulad ng ating salita kadalasan, kilala ko siya. Kilala ko yan. Hindi gano'n. Dahil ang kilala po sa Bible, know, or for new, or knowledge, or new, sa Bible ginagamit dyan, pag sabing know, ibig sabihin, mayroong personal relationship. Like for example, Adam knew his wife, Eve. Mayroon pong personal na relasyon. Hindi tulad ng ating ngayon, kilala ko si Pinoy. Kilala si Pinoy. Right? Pero mayroon ba kayong personal relasyon ni Pinoy? Ay, hindi. Magkaiba po yun. Si Pablo rito, ang sabi niya, I know whom I have believed. Mayroon siyang personal encounter. Mayroon siyang personal relationship with Christ. Kaya kumpiyansa si Pablo na nasa Panginoon, hindi sa kanyang sarili. Walang kumpiyansa si Pablo ngayon sa kanyang sarili. Before, tiwalang-tiwala si Pablo sa kanyang sarili, sa kanyang relihiyon. Kaya nga, pumapatay. Mga kabataan, matatanda, kanyang kinukulong sa bilangguan. Pero ngayon, wala na roon ang kanyang kumpiyansa, kundi ang kumpiyansa ngayon ay sa Panginoon. Kilala niya ang Panginoon dahil naranasan niya na siya po ay niligtas ng Panginoon. Naranasan niya magagawa ng Diyos sa kanya. Now, ang taong may kaligtasan o may katiyakan ng kaligtasan ay matibay sa faith, matibay sa pananampalataya sa Diyos. Naniniwala siya that God is all-powerful, Almighty God. Naniniwala siya. Ginagawa ang pangako ng Diyos tulad ng kay Abraham. Abraham, ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. 99 years old ka na. Si Sarah is 90 years old. Maaaring tanungin natin, Abraham, paano ka naniwala sa Diyos? Naniwala po dahil mismong sarili niya nagpakilala El Shaddai, Almighty God. Kaya ang isang taong mayroon pong relasyon kay Kristo, ang tiwala niya ay wala sa sirkunstansya, kundi tiwala niya sa Diyos na kay Kristo. Isang alisin natin sa ating magagawa, sa ating kakayanan, sa ating mga paraan, ang ikatatayo ng buhay natin. Kumisan doon tayo nakatingin sa paligid Kaya ko ito. Kaya ko yan. Ngayon hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Pag-bago. Tulad ni Pedro. Sabi niya, naniwala siya, Lord, kung ikaw talaga yan, utusan mo nga akong pumunta dyan sa
sa kinalagayan mo sa ibabaw ng dagat? Ang sabi ng Panginoon, halika. Naniwala si Peter, nakatingin lamang sa kay Christ. At siya nakalakad, pero nung tapakan niya yung dagat na napaka lambot nun, sino nung tatapak doon na hindi ka aasahan mong tatayo? Pero si Pedro nung tapakan niya yun because ang focus niya kay Christ, pagtapak niya ay parang carpet. Malambot na carpet, lumakad siya. Pero tumingin sa paligid, hindi mo kaya ito. Lumabog siya. Hindi mo na kaya ito. Kaya ito, lumala ako sa tubig sa mga posibleng bagay. Di ba ganun tayo? Kasi ano ito talaga na. Wala na. Pero may promise pa rin ng Diyos. Lumubog ka man, andun agad ang kamay ng Panginoon. Bakit? Tumawag kasi si Peter eh. Lord, help. Eh kung hindi tumawag si Pedro, sabihin ng Panginoon, marunong ka pa siguro naman mo. Sige, tuloy-tuloy ka na dyan. Isa na lang tayo. Hirap na nga tayo. Hindi pa tayo tumatawag. Kasi nagtitiwala tayo sa ating lakas. Nagtitiwala tayo sa paligid na gagaling din yan ng panahon. Diba? Kaya nung panahon lang siyang magpagaling ng ating kalagayan. Wag po tumawag tayo sa Panginoon. Si Pablo, kumpiyansa siya sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi ni Pablo ito, sapagkat kilala ko ang aking sinasampalatayanan at ako'y lubos na niniwalang maiingatan niya ang aking ipinagkakatiwala sa Kanya. Ang tiwala ni Pablo naroon sa kapangyarihan ng Diyos. Naroon sa kapangyarihan ni Kristo. Sinasabi ito ni Pablo ng kanyang kaligtasan at kaligtasan natin ay batay sa kapangyarihan ng Diyos. At hindi sa ating kakayanan. May sinabi si Pedro rito sa ganitong statement ni Paul. 1 Peter chapter 1 verse 5. Ang sabi ni Pedro sa 1 Peter chapter 1 verse 5, who are protected by the power of God, basahin natin ang verse 4, to obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you, and who are protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Yung tinutukoy ni Paul dito na kanyang pinagkakatiwalaan, iingatan yung kanyang pinag-iingatan, walang iba kundi ang kanyang kaligtasan. Wala sa kanyang kamay. Wala sa kanyang kamay. Hold upin man siya ng mga taong masasama sa kanyang buhay, wala silang makukuhang kayamanan sa kanya. Nasa bangko. Kaya huwag kayo magdadala ng pera sa inyong bulsa. Mawawala lang. Cellphone. Huwag yung display. Pero hindi mo sinasabing, huwag nyo gamitin cellphone nyo. Lagay nyo sa bahay. No. Yung ating kaligtasan, hindi tayo may hawak, mga kapatid. Kundi ang may hawak ng kaligtasan natin ay ang Diyos. At ang kaligtasan natin, hawak ng Diyos doon sa kanyang kaharian, sa kanyang trono, who are protected by the power of God. Yan ang sabi ni Pedro. Kaya kung ang ating kaligtasan ay nakadepende sa iba at hindi sa kapangyarihan ng Diyos, kung gayon, ligaw tayo na. Kailangan ka lagi mag-altar call every Sunday. Kailangan mo laging isuko ang buhay. Kung ang kaligtasan ay iniingatan ng Diyos, wala tayong dapat ikakatakot. Lahat, sige. Gawin natin yung ating magagawa sa ating sitwasyon. Dahil ang kaligtasan natin hawak ng Diyos. Gawin natin ang mga posibleng bagay at hayaan natin ang Diyos ang gumawa ng mga imposibleng bagay na hindi natin tayo gawin. Pinaglilingkuran nating Diyos ay isang eternal God with eternal power, mga kapatid. So makita natin, kumpiyansa ni Pablo ay nasa persona ng Diyos, kumpiyansa ni Pablo ay nasa kapangyarihan ng Diyos, at ikatlo, kumpiyansa ni Pablo ay nasa pangako ng Diyos. Ang sabi niya, ako'y lubos
na naniniwalang may ingatan niya ang ating ipinagkatiwala sa Kanya. Lubos siya natitiwala sa ability ng Diyos to preserve His soul. Siya lamang ang makapag-preserve nito. Kumpiyansa si Pablo sa Diyos. At ang kanyang kumpiyansa ay hindi tulad ng sinasabi ng mga tao, ako yung tiwala, luntag sa dilim, bahala na. Basta ako ligtas. No? Kilala ni Paul ang kanyang pinagkakatiwalaan. Salvation is by grace. Yan ang pangako ng Diyos. Not by works, not by religion, not by your pastor, not by hope. But salvation is by grace, received by faith. Faith is not ours. Faith is a gift sa conversion. Lahat yan ay sa Diyos. Everlasting life is a present possession ng isang Kristiyano. Hawak mo na ngayon. Kaya yung tanong kayo sa simula, pwede ka bang magkaroon ng tiyak na kaligtasan ngayon pa lamang sa buhay na ito? Yes, because salvation is a present possession sa bawat Kristiyano. Bawat Christian. Basahin natin ang John 6:36. Ito ang sinabi mismo ng Panginoon sa mga alagad niya na sumampalataya sa Kanya. Ang sabi niya, He who believes in the Son has eternal life. He who believes in the Son has eternal life. But he who does not obey the Son will not see life. But the wrath of God abides on him. Kung hindi ka sumusunod kay Kristo dahil hindi ka sumasampalataya, ang puot ng Diyos ay nananahan sa iyo. Kaya nga Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ. Wala na pong condemnation. Hindi ka na kinukondem. So sometimes, minsan, dahil sa ating pagiging sinful, mayroon tayong remaining sin, yung remaining sin na yun ang nagbibigay sa atin ng problema na nagdududa tayo. Pero tandaan natin, mga kapatid, na ang kaligtasan, na asyuras na ating kaligtasan ay hindi sa ating magagawa o ginagawa. Kundi ang kaligtasan natin, hawak ng Diyos, protektado ng Kanyang kapangyarihan. Wala sa ating kamay, hindi tayo may hawak. Hindi ito mananakaw. Walang magnanakaw sa langit. Walang mga uod para kakainin yung iyong pinatago doon sa Diyos. Di tulad sa lupa, maraming magnanakaw, maraming tanga. Ito'y mabubulok. Hawak ng Diyos ang ating kaligtasan. Kaya nga sabi nga sa Romans 8:38-39, no one can separate us from the love of God. Ito nakita natin ang kumpiyansa ni Pablo, ang kanyang assurance of salvation, ito pinatutuhanan sa kanyang pagbabago. Yung pagbabago ng buhay niya. Ito ba'y napapatunayan sa ating buhay? Bago na ba tayo? At ikalawa, napapatutuhanan ito sa magitan ng kumpiyansa ni Pablo. Saan ba ang kumpiyansa natin ngayon? At ikatlo, napapatutuhanan ang assurance ng salvation ni Paul sa kanyang pangako. Ang pangako kong ginamit dito ay yung commitment. May commitment si Paul. Ang taong may pinagong puso o mayroong kaligtasan ay may kumpiyansa sa Diyos at may commitment sa Diyos. May pangako. Ano po inyong pangako sa Diyos? Anong naging commitment ninyo? Si Pablo, unang-unang ikinumit ni Pablo sa Diyos ay ang kanyang kaluluwa. Nagtiwala si Pablo kay Jesus tungkol sa kanyang eternal soul. Dahil dito, nagdurusa ng mga bagay nito, gayon may hindi ako nahihiya sapagkat kilala ko ang aking sinampalatayanan. Kinumit niya ang kanyang kaluluwa.
Kaya ang kaluluwa ni Pablo, bagaman hawak niya sa kasalukuyang buhay, pero hawak ng Panginoon at the same time, mayroon pong overlapping. Ang full salvation natin o glorification sa langit, pero naranasan natin salvation dito pa lamang sa lupa. Ang ating pagiging anak ng Diyos ay sa langit, pero naranasan natin dito sa lupa. Yung nasa langit ay nandito. Kaya tayo sa kasalukuyan, tayo kasama nakaupo kay Kristo sa kalangitan. Ephesians 1:3. Kaya nga si Paul, talagang kanyang ipinagkatiwala ang kanyang kaluluwa sa Diyos. At ito rin dapat natin ipagkatiwala. Bakit marami tao pagtiwala ang kanilang kaluluwa? Ayaw mag-commit kay Christ. Mga kabataan, why? Mga adults, bakit hindi mo may pagkatiwala yung kaluluwa? Mas nakatitiyak ba kayo kung kayo may hawak ng inyong kaluluwa? Hawak niyo ba ang buhay niyo? Alam niyo ba mamaya pang mangyari? Makakapabuhay tayong tagumpay sa mundo nito kahit anong problema. Dahil alam natin ang buhay natin nandoon sa Diyos. Na kay Kristo. Sabi ni Pablo rito, ang ating ipinagkatiwala sa Kanya, ito'y para din sa atin. Kailangan kong maging kumpiyansa sa ating kaligtasan tulad ng kumpiyansa ni Pablo. Panghawakan natin ang pangako ng Panginoon sa Kanyang salita ay ang buhayan. Hindi lang yun ang ipinangako ni Pablo, unang kanyang kaluluwa, ngayon kalawa ang ipinangako niya ay kanyang paglilingkod. Alam natin, paglilingkod ay para sa mga pastor o mga deacons lang yan, sa mga men. Hindi po. Lahat po ng Kristiyano ay dapat maglingkod. Tingnan niyo yung mga anak na hindi marunong maglingkod sa bahay. Kasi pinababayaan ng mga magulang. Hindi alam maghugas ng plato. Hindi marunong maghugas ng dumi ng bata sa sahig. Hindi makapagbunot. Ano makikita niyo? Hindi po. Lahat ng member ng family ay dapat naglilingkod sa bahay. Naglilingkod sa pamilya. Unit yan. Hindi pwedeng mayroong doon yan. Ganon din sa kanya ng Diyos. Kahit ikay miyembro lamang sa iyong pakikinig ng salita ng Diyos at ipinamumuhay, yan po ang napakagandang paglilingkod sa Diyos. Kaya sabi sa Romans 13, kung ang paglilingkod mo ay pangangaral, gawin mo ng buong puso. Kung ang paglilingkod mo ay pagbibigay, pagkakalob, gawin mo ng walang pag-alilangan. Lahat ay dapat gawin alang-alang sa Panginoon. Lahat tayo mayroong paglilingkod. Dito nakita natin ang ganap na pagsuko ni Pablo ay nababatay sa kanyang kaalamang siya'y iniligtas ni Kristo ng isang perpektong kaligtasan. Yung pong pinawakan ni Kristo. Tayo ba? Anong paniwala natin sa ating relasyon kay Kristo? Hindi perpekto ang kanyang pagliligtas? Nagsasayang tayo ng panahon kung ganun po ang ating paniniwala. Kung tayo po'y nananatili pa sa ating mga makasalanang gawin. Mga makasalanang ugali. Nagsasayang tayo ng panahon sa paglilingkod sa Panginoon kung hindi niya tayo iniingatan at iingatan. Siya ang unang nag-iingat sa atin. Kaya hindi lamang commitment ni Pablo ang paglilingkod, commitment din ni Pablo ang kanyang kaligtasan. Ligtas ako, so dapat mamuhay akong ligtas. Alam nyo,
para sa atin, huwag natin panghawakan yung pasasalamat sa Diyos na ganito. Ako'y nagpapasalamat ng kumpiyansa sa kaligtasang gawa ng Diyos sa akin ay pinangawakan. Dapat yun ang ating pinangawakan araw. So, para sa mga kaibigan natin, ngayon, dito sa ating kalagitnaan, na maaaring naniniwala kayong hindi tayo nakakatiyak ng ating kaligtasan, tsaka na yun kapag nandun na tayo, maaaring kayo ay na-influensahan ng ganong klaseng paniniwala ng relihiyon. Anong dahilan ng kamatayan ni Kristo? Anong dahilan ng ginagawa natin dito? Kung ganun pala. Kaya nga ipinag-uutos ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga alagad na ipangaral ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ng kaligtasan, upang sino mang sumampalataya ay maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Katiyakan mo yun. Kaya ang Ebanghelyo ay pinapangaral. Isang panlilin lang ni Satanas na paniwalain kayo na walang sino mang nakatitiyak ng kaligtasan. Ang sabi ng Biblia, sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo, ang Diyos ay nagliligtas. Sa pangangaral. At para sa ating mga kapatid ngayong umaga, sa ating mga mananampalataya na nag-aalinlangan, marahil dahil sa kasalanan na nagagawa ng lihim, nag-aalinlangan tayo. O di kaya mayroon tayong katungkulan na hindi natin ginagampanan. Natural, mag-aalinlangan talaga tayo sa ating pagiging Kristiyano. Maring tayo pinaniwalaan ng ating kapwa na tayo mga modelo na halimbawa at tayo magandang halimbawa, ngunit alam natin hindi totoo. Kaya mayroon tayong pag-alilangan, Kristiyano nga ba? Ano yun, dapat lang mag-alilangan talaga. Sapagkat hindi perfecto ang ating mga gawa. Hindi perfecto ang ating ginagawa sa araw-araw. Tayo'y makasalanan pa. Ang katiyakan ng ating kaligtasan ay batay sa gawa ng Diyos. Alam niyo ang ginawa ng Diyos? Simula hanggang katapusan, siya lahat ang gumawa ng iyong kaligtasan. Kung ikaw'y Kristiyano, simulan natin. Sino gumawa ng election before the foundation of the world? Sino gumawa nito ang pagpili ng mga maliligtas? Sino ang gumawa na Diyos na nagkatawang tao para kamatayan ang lahat ng pinili before the foundation of the world? Redemption. Sinong gumawa para tawagin tayo tungo sa mabuting balita ng kaligtasan? Maraming tao ang tumawag sa iyo para makinig. Pero ang tawag sa loob ng iyong puso para sumampalataya kay Kristo, sino may gawa niya? Sino may gawa ng regeneration, ng born-again experience? Sino may gawa ng justification? Yung pagpapang-aaring ganap. Sino may gawa ng pagiging adopted child? Adoption. Sinong gumawa ng conversion? Sinong gumawa ng sanctification? Sinong gagawa ng glorification? Simula hanggang katapusan, gawa lamang ng Diyos yan. Walang nabanggit kung ano yung magagawa mo sa iyong sarili at magagawa mo para sa Diyos. Isang pagmamalaki sa Diyos, nasabihin mong naligtas ka dahil sa iyong ginawa. Balik tayo sa Ephesians 2:8 and 9. Kayo naligtas sa biyahe ng Diyos. Sa pamagitan ng panampalataya, hindi sa inyong mga gawa upang walang sino mang maaaring magmalaki. Salvation is of the Lord,
From the start and to the end, from the beginning hanggang katapusan, Diyos ang may gawa niya. We may fail. Maaari tayong magkasala, bumagsak. Sino may hawak ng kaligtasan? Kung Kristyano ka. Sino? Ikaw ba? Pag bumagsak ka lang wala na yung kaligtasan mo. Pero ang kaligtasan mo, ang sabi ni Peter, 1 Peter chapter 1, verse 5, hawak ng Diyos. At sabi ni Pablo, kilala ko ang aking sinasampalataya at maingatan niya ang aking ipinagkatiwala sa Kanya. At sasabihin mo, pwede mawawala ang kaligtasan. Mawawala daw ang kaligtasan. Yan ang turo ng mga Armenians. Salvation belongs to the Lord. Kaya ang tanong, ang sagot ko sa ating paksa, mapapanatili ka bang ligtas ng Diyos? Malaking oo. Siya ang gagawa ng lahat ng ito para sa iyo. Kung sa simula pa lamang naligtas ka na tayo nagalala. Opo, Panginoon, tunay na ang kaligtasan ay gawa niyo sa simula hanggang katapusan. At wala kaming bahagi, anumang pong bahaging magagawa namin, sapagkat ang kaligtasan ay sa iyo at hindi sa amin. O Panginoon, tulungan niyo kami. Tulungan niyo po mga taong nagdududa at naniniwala pa sa aral na ito, na nasa tao, kalooban, sariling kalooban, kung gusto niyang maligtas o hindi. Sapagkat, Panginoon, ito po ay isang malaki pong kawalang pagtitiwala sa iyong magagawa, sa iyong plano, sa iyong katubusan. Tulungan niyo po ang inyong mga tao na magkaroon ng matibay na assurance sa pamagitan ng katotohanan na pag-aral namin sa iyong salita, na ang kaligtasan ay sa inyo. Ngunit, ang totoong mga naligtas ay mayroon pong pagsuko ng kalwa, may pagsuko ng paglilingkod, at may pagsuko ng kanyang kaligtasan, at hindi kailanman nakikipamuhay sa ugali, kasalanan ng sanlibutan. Sila'y nasa sanlibutan pa hanggang ngayon, ngunit hindi sila makasanlibutan. Salamat, Panginoon. Salamat sa biyaya nito. In Jesus' name.